Bagong lahat, luma muna. Base sa American Academy of Podiatric Sports Medicine, ang isang sapatos kaya mag-cause ng injury sa paa sa isang player kasama doon ng binte hanggang sa may baywang dahil yon sa alignment na meron sa lower body. Sa Utah Jazz, ang recommended na way para mabawasan ng rate ng isang player na magkaroon ng injury sa lower body, magpalit sila ng sapatos every 2 to 3 games. So iba-ibang pares ang gagamitin. So nabasa ko lang to sa comment section dati. Yung Converse nga, ginagamit yun ng mga players ng 80s o 90s pero hindi naman nai-injured ng ganyan. Soft era kasi ngayon. Pero tingnan nyo muna yung mga schedule dati. Saka yung Converse, alam ko high top yun. Kaya nga merong high top highlight sa NBA. Kaya din itong si Giannis, namimigay din ng sapatos. So ito yung mga player na merong injury na nakuha nila dahil sa sapatos. Si Steph Curry yung isa. Nung college, nagkaroon siya ng injury sa paa at nadala yon hanggang NBA. Prior nun, ang ginagamit na sapatos nitong si Steph, low top or mid top. Ang ginawa ng Under Armour naman at galing din sa recovery nun si Steph, noong mga 2013, nag-design sila ng sapatos na base naman mismo sa injury na meron si Steph, high top. Kaya di umano hindi masyadong mabenta ang sapatos nun ni Steph dahil nakadesign yun particular sa paa niya. Ng 2013 hanggang 2017, nakalaro si Steph noon ng 70 plus game pataas. Ng 2018 naman na magkaroon ng injury si Steph, ang nilabas na balita doon, ibabalik niya yung mid-top na sapatos. Kahit pa ang sinasabi noon, ito yung nagkokos ng injury sa paa niya. Ang nilagay kasi doon, nakasukat pa rin yung sapatos na yon at nakadesign sa mga paa ni Steph na nagsusuot pa rin siya noon ng brace. Pero nung ginamit niya ang sapatos na yon, hindi ulit siya nakalaro ng 70 plus game. Common na ulit ang injury sa lower body ni Steph. Nung time na ginamit niya ulit yon, 29 years old pa lang siya going 30. Si Kevin Durant naman dati, alam ko yung signature shoes niya low top. Sinabi rin ni Stephen A. Smith na bakit ganun ang choice ng sapatos ni KD na kahit yung Nike kinall out niya dahil sinasabing yun na nagkokos talaga ng injury kay KD. 6'10 kasi yung height niya. Kahit yung ibang mga big man sinusuot yung design ng sapatos nito si Kevin Durant. Kahit si Anthony Davis noon kinall out din na ang tinuturong dahilan kung bakit siya nai-injured noong mga panahon niya dito sa Lakers ay dahil nga sa low top na sapatos. Na dapat yung mga big man na katulad niya, mga high top na sapatos yung ginagamit para may suporta sa paa. Mostly kasi ang gumagamit talaga ng low top na sapatos yung mga guards dahil may flexible sa paa or flexibility. Si Zion dati na-injured din habang nasa dukpa nung ginamit naman niya ang signature shoes ni PG. Sinabi noon, hindi naman sukat sa kanya yung sapatos na yon at bakit yun ang ginamit niya. Ito yung parang nasira ata yung pang ilalim. So hindi lang naman dahil high, mid or low top ang nagiging issue kung bakit nai-injured yung player dahil sa sapatos. Ang isa pa doon, insoles. Si Damian Lillard, ang signature shoes niya para mid top. Noong 2012, bago siya magpa-drop sa NBA, meron siyang multiple injury sa paa. Nung kanyang junior year sa college, hindi agad siya nakasali nun sa NBA dahil nagkaroon siya ng broken foot. Naupo siya ng matagal nun. Ang ginawa ni Damian Lillard, nagtayo siya ng company na insoles naman yung product. Meron doon na custom insole si Damian Lillard at yun ang ginagamit niya. Naiwasan niyang magkaroon ulit ng multiple injuries sa early part ng kanyang karir at naging mabenta rin yun sa ibang NBA players. Kung meron mang NBA players din na nai-injure dahil sa sapatos tulad nung kay KD, meron pang isang part nga doon, yung insoles mismo. Nakakapag-prevent di umano yun ng injury sa player dahil sa stability. Kaya mapapansin nyo yung ibang NBA player kapag binibigay nila yung sapatos sa mga fans, tinatanggal nila yung insoles.